Day Broadcasting Corporation. Bida ka rito. Bida ka rito. Talakayan para sa ating kalusugan. Alamin ang mga impormasyon, alamin ang mga kaalaman, mga isyu at panuntunan para sa pangangalaga ng kalusugan tungo sa ikauunlad ng pamayanan. Talakayan para sa ating kalusugan. Mapapakinggan tuwing una at pangatlong Lunes ng bawat buwan. Alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa DXOM, Radyo Bida 963. Talakayan para sa ating kalusugan. Hatid sa inyo ng DOH, Center for Health Development, Sorsogon Region, sa pangunguna ni Director Aristides Concepcion Tan. Hello, maayong aga, maayong buntag mga kababayan. Oras na para sa talakayan, para sa ating kalusugan. Ako po si Leah Dominguez Reformado, kasama ang aking partner. Kumusta ka naman, partner Joriza? Magandang araw po. Mabuti naman ako, partner. Partner, maulan na naman. Ako, magjo-June na. Kumusta naman ang iyong pagising sa umaga? Ayan, maaga talaga gumising, partner, para pumasok sa opisina kasi maaga ang call time. Yes, kami po ay naka 4-day work week, no? Monday to Thursday ang pasok namin. Kaya kinukompress po namin hanggang alas 6 po kami ng gabi. So, 7 to 6 po ang aming work. So, yes, tama ka, partner Jar, no? Kailangan gumising ng maaga. At kailangang matulog ng maaga late. din. Kasi ako pulumolok pa ako no? So medyo malayo-layo yung biyahe natin mga kababayan. No? Sa mga nagtatrabaho dyan, nako, stay healthy po tayo. Make sure na nakakain tayo ng pang-umaga, pananghalian at panggabi. Mataas man ang presyo at gasolina, nako, napakamabuting. Dapat healthy po tayong lahat. At dahil lumalamig na, no, ay na naman ang ating mga sakit, no, mga sakit ng ubot sipon, mga trangkaso, nako, ingat mga kababayan. At dapat nakikinig tayo sa talakayan para sa ating kalusugan. Partner, no, ano ba bang pag-uusapan natin today? Ayan, partner, pag-uusapan natin cervical cancer and hypertension awareness. Yes, dalawang sakit mga kababayan pag-uusapan natin, cervical cancer at hypertension. So mga kababayan, makinig. Pero bago dyan, nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga ating mga tagapakinig ngayon para sa talakayan para sa ating kalusugan. Kasama po natin sa ating technical application si Ralph Ian Amoyan. Ito po ay sa mangunguna ni Regional Director Dr. Aristides Concepcion Tan para sa 11 hanggang panahalian po tayo mga kababayan. Dahil ngayong panahon na to, healthy ang may alam sa kalusugan. Wais ang nakikinig sa tamang kaalaman. Huwag maging pabiktim sa fake news. Tamang impormasyon ang hanapin. Makinig, magsuri, magtanong dito lang sa Talakayan para sa ating kalusugan. Dahil gusto namin healthy kayo, dahil bawat buhay Mahalaga. Yes, dahil bawat buhay mahalaga mga kababayan, atin munang tunghayan yung mga nakalap naming mga balita. Again mga kababayan, ngayon po ay Lunes, May 25, 2026 at nangunguna sa ating mga balita. DOH naglaan ng 297,000 LNSSQ sachet para sa Sorsogon laban sa malnutrisyon. Naglaan ang Department of Health Center for Health naglaan ang DOH Office, Central Office ng 297 lipid-based nutrient supplemental small quantity or LNS SQ sachet para sa rehiyon ng Sorsogon sa tulong ng mas pinatibay na pakikipagtulungan sa mga international partners tulad ng Helen Keller International at lokal na health teams. Layunin ng inisyatiba na mapabuti ang kalusugan at nutrisyon ng mga batang edad 6 hanggang 23 buwan sa rehiyon. Nagpatupad din ang DOH ng mahigpit na monitoring system gaya ng real-time stock tracking at beneficiary compliance report upang matiyak ang transparency at epektibong implementasyon. Sa kabilang dako,
LTO pinalakas ang kaalaman sa road safety ang mga driver ng DOH SOCSARGEN. Tinalaki ng Land Transportation Office o LTO ang mga karaniwang sanhi ng aksidente sa kalsada, mga risk factor na kaugnay sa driver at ang mga umiiral na batas at regulasyon sa trapiko. Ibinahagi ng Department of Health Center for Health Development SOCSARGEN sa isinagawang capacity building noong May 4 sa DOH office. Nilalayo ng inisyatiba na palakasin ang tungkulin at pananagutan ng mga DOH drivers sa pagpigil ng aksidente at hikayatin ang mas matibay na pangako sa ligtas, disiplinado at responsableng pagmamaneho. Sa ganitong paraan, nakakatulong ito sa mas ligtas na biyahe. Hindi lamang sa opisyal na tungkulin, kundi pati na rin sa personal na paglalakbay. At para sa huling balita, pasyente na VIA positive agad na nabigyan ng lunas sa isinagawang praktikum ng mga health workers. Good news ito mga kababayan, makinig na mabuti dahil ito po yung ating pag-uusapan din natin today. Sa isinagawang clinical skills training practicum para sa mga regional trainers na pinangungunahan ng NCD or Non-Communicable Disease Cluster sa East Asia Royal Hotel noong April 2024, nagsagawa ng actual screening sa mga pasyente sa Cancer Center ng General Santos Doctors Hospital Incorporated noong ika-3 at ika-4 na araw ng program. May kabuuang 13 na kababaihan na may edad 30 to 49 ang sumailalim sa visual inspection with acetic acid or VIA screening kung saan 2 ang natukoy na VIA positive. Uy, imagine habang nagtitraining tayo dito, may practicum. So may hands-on practicum po na nangyari at may nakita po na positive sa ating VIA screening. At ito naman ay agad silang nabigyan ng tamang lunas sa pamamagitan ng thermal aviation treatment. Good news nga ito mga kababayan dahil ang aktibidad ay bahagi ng pagpapatubad ng DM 2024-0143 Nationwide Cervical Cancer Screening Services na nakatakda o nagtatakda ng target sa edad na 30 to 65 o 30 to 65 years old para sa screening. Inirekomenda ang VIA para sa 30 to 49 years old habang ang pap smear ay para sa mga kababaihang 50 pataas. Mukhang pasok ako dito sa VIA na edad na 39 o 30 to 49. Ang mga VIA o pap smear negative ay nirekomendang masuri tuwing 3 taon. Every 3 years mga kababayan, nagpa-pap smear na ba kayo? Nagpa-VIA screening na? Makinig! Ito ay kasamang mga sumusunod. Primary prevention o pagpapabakuna laban sa HPV, alamin natin mamaya yan. Secondary prevention o regular na screening. Tertiary prevention o paggamot sa natukoy na kaso. Ipinaliwanag ng DOH na ang mga pagbabago sa cervix sa HPV infection ay kadalasang hindi nakikita. Kaya't mahalaga ang cervical cancer screening bilang unang hakbang sa pagpigil sa pag-usbong ng cancer. Nako, Partner Jar. Ilang taon ka na, Partner Jar? I'm 25, ma'am. 25! Nako, napaka-importanting malaman mo ito. At sa mga mas bata pa kay Ma'am Jeriza, at tingnan natin kung may pag-asa pa sa mga katulad ko. Alamin natin yan dahil cervical cancer at HPV ang ating pag-uusapan ngayon. Pero bago dyan, dumako naman tayo sa ating mga May 2026 health programs. Ayan, po sa ating ni Partner Jeriza. Mga kababaihan, alagaan ng inyong kalusugan. Ngayong buwan ng Mayo, ating ginugunita ang Cervical Cancer Awareness Month. Ang cervical cancer ay maiiwasan at magagamot kung maagapan. Magpatingin ng regular at magpa-screening tulad ng VIA o pap smear. Importante rin ang HPV vaccination para sa proteksyon laban sa cervical cancer. Tandaan, ang maagang pagtuklas ay buhay ang katapat. Alta presyon, huwag baliwalain. Ngayong Hypertension Awareness Month, paalala ng DOH, regular na magpa-check ng blood pressure. Iwasan ng sobrang alat, mamantikang pagkain,
paninigarilyo at labis na stress. Ugaliing mag-ehersisyo at panatilihin ang tamang timbang. Ang hypertension ay silent killer, kaya naman alamin ang iyong blood pressure. Protektahan ang iyong puso. Bago bumiyahe, siguraduhin ligtas ang sasakyan. Tandaan ang blow bagets, battery, lights, oil, water, brake, air, gas, engine, tire at self. Huwag kalimutang magsuot ng seatbelt at helmet kung nakamotorsiklo. Iwasan ang pagmamaneho kung pagod o nakainom. Sa kalsada, buhay ang nakataya. Disiplina at pag-iingat ang susi sa ligtas na biyahe. Ginugunita din natin sa buwan ng Mayo ang Health Workers Day tuwing May 7. Ikalawang linggo ng Mayo naman ang Safe Motherhood Week. Ikatlong linggo naman ang AIDS Candlelight Memorial Day. May 25, World Thyroid Day. Huling linggo naman ang International Thyroid Awareness Week. At May 31, ang World No Tobacco Day. Makiisa, makialam, at maging bahagi ng mas malusog na komunidad. At yan ang ilan lamang sa mga health programs sa buwan ng Mayo. Balik sa iyo, partner sa kalusugan, Leia. Yes, thank you very much, partner Jeriza. At tulad nga ng sabi ni Ma'am Jeriza, no, ngayon din po pag-uusapan din natin ang hypertension dahil pinagdiriwang din natin ang Hypertension Awareness Month. Kaya na ako mga kababayan, kayo ba ay meron ng maintenance? O kayo ba ay wala pang maintenance? Nako, pasok pa rin kayo sa banga dahil aalamin pa rin natin kung ano nga ba ito at kung paano natin ito maiiwasan. So nako, double trouble, cervical cancer and hypertension, double solution yan. Natin sa atin yan ng ating mga expert, no? Mga batikan na when it comes to non-communicable disease. Sa pagbabalik po yan ng talakayan para sa ating kalusugan, huwag kayong alis. Babalik po ang ating programa dito lang sa talakayan para sa ating kalusugan. Han, tara na! Biyahe na tayo! Baka mauli tayo sa lakad. Sandali lang, Han. Bago tayo bumiyahe, i-check muna natin ang blow bagets. Blow bag ano? Blow bagets. Battery, lights, oil, water, brake, air, gas, engine, tire, at self. Importante yan para safe ang biyahe natin. Ay, oo nga pala. Salamat, Han. Buti na alala mo. Safety muna bago pihit ng susi para iwas disgrasya sa kalsada. Isang paalala mula sa DOH CHD Structure Gen Region. Nurse, pwede ko ba na ma-admit akong bata o lagit kami kwarta? Hindi ka mo magkapala na. Sa DOH Hospital, may ara kita zero balance billing. Ini nga programa para sa mga pasyente sa ward. Wala ka mabayran sa hospital bill. Salamat, Gid. Ako gid ni nga bulig sa amon. Ang zero balance billing ginapatuman sa DOH retained hospitals pareho sa Soxurgen General Hospital, Cotabato Sanitarium kag Cotabato Regional and Medical Center. Ini nga pahinumdum halin sa DOH CHD Soxurgen Region. Talakayan para sa ating kalusugan. Alamin ang mga impormasyon, alamin ang mga kaalaman, mga isyu at panuntunan para sa pangangalaga ng kalusugan tungo sa ikauunlad ng pamayanan. Talakayan para sa ating kalusugan. Mapapakinggan tuwing una at pangatlong Lunes ng bawat buwan. Alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa DXOM, Radyo Bida 963. Talakayan para sa ating kalusugan. Hatid sa inyo ng DOH, Center for Health Development, Soxurgen Region, sa pangunguna ni Director Aristides Concepcion Tan. Alright, again, maayong buntag sa inyong tanan, maayong aga na imbag na bigat kanya yung amin. Muli pinagbabalik ang talakayan para sa ating kalusugan. Kami po ay mapipakinggan sa DXOM Radyo Bida Coronadal 963. At live po kami sa ating FB page, official FB page po ng DOH-CHD Soxurgen Region. Sa mga nakaantabay po sa FB page, no, meron po kaming comment section, mga kababayan. Ako magtanong dahil nandito po ang ating mga experts. At hindi ko na patatagalin pa. Ayan, muli pong nagbabalik sa ating programa ang mga batikan sa non-communicable disease. Alam niyo po kasi mga kababayan, bago ko introduce ang ating mga guests, ang nagagandahang guests natin. Ang DOH po ngayon, ang lens po ay malaki po yung lens sa non-communicable disease. Kasi ito po yung mga hindi nakakahawang mga sakit, pero madalas ito ay namamana at nakukuha natin sa ating mga lifestyle na hindi natin namamalayan, no, sa pagtanda po natin, no, nagkakaroon na tayo ng mga ganitong sakit. At kung tutuusin, pwede naman nating iwasan
dahil lang hindi natin alam o dahil hindi natin ginagawa, nagkakaroon tayo ng sakit nito. Kaya importante mga kababayan na nakikinig kayo sa ating programa para maiwasan natin to. And of course, enough for me. Ito na po ang ating mga guests for today. Kasama po ang ating Medical Officer 3 na napakagandang Dr. Joanna Carla Esterninos. Doc, good morning and welcome. Hello, good morning sa tanan, mayong aga sa tanan. Thank you for watching. Yay, thank you Doc. Si Doc maraming programa po sa non-communicable disease po. And of course, kasama po ang kanyang partner, ang ating Nurse 5 po ng DOHCHD SOC Surgeon, Ma'am Marifort Rafael. Welcome back, ma'am. Thank you, Ma'am Leia. So, isagid ka maayong aga no, sa aton tanan. Ari naman kita no, para maghatag sa mga very informative no, nga mga reminders para sa tanan to be healthy. Yes, no. Mga kababayan, isa pong doktor at 2 nurses po ang mapapakinggan nyo today. Isa rin po akong nurse, no. So, makinig na mabuti para hindi nakikinig sa mga kapitbahay lang. Hindi nakikinig sa mga marites lang. Ito po ang totoong impormasyon. So, hindi ko na patatagalin, Doc, no? Today, we're going to talk about 2 topics. Cervical cancer, kasi pinagdiriwang po ngayong Mayo, ang Cervical Awareness Month at Hypertension Awareness Month. No, unahin po natin yung cervical cancer, Doc, and Ma'am Marifort, no? When you say cervical cancer, ano nga ba ito, Doc? Ano tong cervical cancer na ito? At paano ito nakukuha? Kasi 'di ba when you say cancer, Doc, parang hindi naman siya nakukuha sa environment. Kumbaga parang wala ang bakterya na nagkukos. Pero mukhang kakaiba itong cervical cancer na ito, no? Ano nga ba yung pagkakaiba nito sa ibang cancer, no? So, paliwanag natin, Doc, no? Para maliwanagan ang ating mga kababayan. So, magsulat na mga kababayan, ha? Para matuto tayo. Ano ang cervical cancer at bakit nagkakaroon ng cervical cancer ang isang tao? Alright. So, ang cervical cancer po ay isang klase ng cancer na masasabi po natin na isa siya sa most preventable and most treatable form of cancer. No, bakit? Yan pag-uusapan natin later. But yung cervical cancer po, yun po yung pagkakaroon ng abnormal cell formation sa parte ng katawan po ng babae, yung cervix po or yung kuwelyo ng matres. Yung cervix po natin ng ating mga kababaihan, it is an internal reproductive organ natin. Ibig sabihin po, nasa loob ng ating katawan. Hindi po natin yun dali-daling makita, no? Kailangan po talagang i-examine siya sa loob ng ating katawan. So, yung abnormal cells, doon po siya nabuo sa cervix or sa kuwelyo ng matres. Pinaka-cause of having cervical cancer po is the human papilloma virus or HPV. Isang klase po ito ng virus. Tama yung sabi ni Ma'am Leia kanina, no? Compare po sa ibang klase ng cancer, ito may causative agent po tayo, virus po siya. Kaya mamaya hopefully mapag-usapan po natin paano siya ma-prevent at paano po natin siya matreat. Kasi nga 'di ba, sabi ko, cervical cancer is one of the most preventable and treatable type of cancer. Ayun, mga kababayan, no, kuwelyo ng matris. Opo. No, so ibig sabihin ba to, Doc, mga kababaihan lang yung pwedeng magkaroon ng cervical cancer? Cervical cancer, yes ma'am. Only babae lang po. Pero yung HPV kasi, madami siyang strains. Madami siyang klase. So, sa ating mga babae, pag sa atin siya maging abnormal, syempre, pinaka-common, cervical. It could also cause vulvar cancer. Pag sa lalaki, iba naman po ang magiging cancer na maidudulot nun. Pwede po yun siya, penile cancer. No? Kasi ang mode of transmission or paano natin ito na napapasa is through sexual contact or skin-to-skin contact. So, pwede po siya babae sa lalaki, babae sa babae, lalaki sa lalaki. Ayun, mga kababayan, no, tignan natin mabuti kasi when you say cancer, Doc, ang isip ng tao, wala namang virus na nagkukos talaga ng cancer. But this is, exempted to, no? Sa NCD pala, ito yung exempted sa inyo na communicable disease, Doc. Kaya, no? I believe, maganda siya naging campaign ng Department of Health kasi nakikita na we can do something. We can do something for this type of cancer. Tama. So, sabi nga ni Doc, ulitin natin, no, ang nagkukos HPV virus, sa pamamagitan ng pakikipagtalik, Doc,
body fluid, Doc? Hindi po. Hindi po siya consider. Ah. But those people or mga tao po na may history of sexual transmitted disease, they are a risk. Sila po yung kasali sa may risk factors of developing cervical cancer. Yung may Alright. history po ng STI. Okay. Tapos sa lalaki, iba rin yung pwede niya maidulot. Yes Oo. po. Pero today we're talking about The cervical cancer. Pwede maidulot sa babae. Opo. Dok, sino-sino pa yung mga high risk? High no? risk. Opo. Siyempre, dahil sabi natin, it is a transmitted through sexual contact. Yung mga kababaihan po na na-engage to early sexual contact and especially yung mga multiple sexual partners. Yan po talaga yung ating mga high risk together with women who are syempre dahil lifestyle may mga bisyo, may mga bisyo, hindi po healthy living, they are at risk kasi mababa po ang resistensya nila, mas madali po silang dapuan ng virus. Yon. At saka next natin is yung mga grand multiparity, maraming anak, kailang beses ng anak ang nanay. So, there are a risk factor. And then yung last, yung sabi ko, history of sexually transmitted diseases. Ayun. Especially po yung mga HIV positive natin, they are 3 times more likely Uy. to have cervical cancer. Kasi mababa na rin talaga yung immune Yes system po. nila, Yes no? po. Ano talaga yung HIV. Ano. Doc, dito sa region ba natin, when it comes to data, may data po ba tayo? Gaano po karami, no, yung meron ng Sa cervical nakuha po na data, Ma'am Lay, sa ating cancer access site, one of our cancer access sites, which is the Cotabato Regional Medical Center, as of last year po, 2025, we have a total of 32 na kababaihan, diagnosed case na po sila ng cervical cancer, and they are having ongoing treatment po doon sa ating CRMC. Yes po. So, wala pa po yung mga ibang private hospitals po natin dyan. But, sa tingin ko po, mataas po talaga ang ating case ng cervical cancer. Sa nationwide in the Philippines, it is the fourth. Fourth po siya. Number 1 pa rin po ang breast cancer. So, ano, Doc, yung mga just for the for FYI. For female, first is breast, followed by may colorectal pa eh. Colorectal, May oo. lung, colorectal, and then cervical. Yun po for female. Nasa top 4 siya, Opo. no? O mga kababayan, sa mga nanay dyan, sa mga, anong edad nito, Doc? Mostly na naapektuhan? Age group po? Kung sa diagnosed case natin, usually they are on the later age na. Kasi, ito ipapasok ko na agad, Ma'am Lay, no? For cervical cancer, at early stage, wala po talagang sintomas. Ooh, We don't have cancer talaga. Yeah. Kasi sa cervical cancer, it has 10 to 15 years ng progression. So, hindi 10 to 15 years? Yeah, matagal siya, ma'am. So, hindi ibig sabihin na you have sexual contact to sa tao na HPV infected, automatic cervical cancer ka na. Hindi. It will take 10 to 15 years po. Kaya, in-emphasize talaga na magpa-screening. Another factor, because it is an internal organ, hindi mo siya basta-bastang makikita talaga, gaya ng sa skin lang, sa breast. Kaya, importante po ang screening. And then, pag may symptoms na po, yun na po talaga yung advanced stage na. And usually, nasa later age na nga, sabi ko, mga 50s, mga 60s. Siguro, if data, meron po tayo, mga 40s po ang nasa early age na po natin. 30s, ganyan. Ay, nako. Nakikinig pa kayo, mga kababayan, na kahit po yung mga male, no, yung mga asawa dyan, no, importante po ito para masabi natin sa ating mga wives, no, sa ating mga partners. Dok, nabanggit mo kanina kasi it will take like 10 to 15 years bago natin malaman, walang sintom. Parang ang cancer talaga, hindi mo ma-detect talaga, Dok, hindi nagsasalita ang katawan. Silent killer din siya, killer kasama talaga. ng another topic natin mamaya. Nako, mga NCD, mga silent killers to. Dok, yung nabanggit nyo kanina kasi walang sintomas. So, malamang sa malamang, ate, no? Nanay, pag ikaw hindi nagpapacheck up, hindi mo malalaman na meron na pala tayong ganito, no? Cervical cancer. Pag
late naman na, Doc, pag lumitaw na yung mga sintomas para maging aware po ang ating mga kababayan, ano naman po yung mga sintomas po, no, na pwedeng naramdaman ng Yes. isang may cervical cancer? We have 3 most common po na na symptoms na mararamdaman po ng ating mga kababayan. First po is abnormal bleeding or abnormal na pagdurugo. So halimbawa po sa ating mga menopausal women, 'di ba? Dahil menopause na, it should be wala na po talaga tayong regla. Alright. But if you have spotting, if you have bleeding na syempre dapat wala, maging alerto ka na. Yes. It should be a sign na magpa-check up ka na agad. That's abnormal kasi dapat wala. Dapat wala. For reproductive age, no, if yung suddenly naging irregular ang menstruation, syempre, we consider stress and hormones. Pero pag parang consistent na nagiging irregular na ang menstruation mo, sobra ilang araw or kakatapos lang, after a week or 2 weeks, balik na naman ulit yung regla, yun, that is considered abnormal na menstruation. Second po na symptom is abnormal discharge sa ating mga kababaihan. Tulad ng ano, Doc? Tulad ng merong amoy, may mabahong amoy na lumalabas kasama, and then iba ang color po ng ating discharge. So 'di ba ang usual natin is transparent na white kanyan. Pero if becomes yellowish, greenish, yan maging ano ka na, or may red tinge na siya, maging alerto ka na diyan. And then lastly, during sexual contact po, if may nakaka-feel po ng pain ang babae, yan po ay isang simptomas ng ating cervical cancer. Especially, sabi po, lower back pain. And then, yung pain during sexual contact. Lower back pain. Ayan. Uy, ang dami mga kababayan na. Pero eto, Doc, yung mga late stage na to. Late stage. Usually advanced stages na po talaga Advanced yan stages siya. na. So mga kababayan, no, ito yung mga hindi aware, no, na sa mga ganitong sakit, no. Ulitin natin, no, bleeding, no, pag meron kang abnormal bleeding. Yung mga spotting pala, Doc, no. Importante palang na-observe talaga natin yun. Sa ano yun, Ma'am Lay? Sa mga menopausal. Kasi nga dapat menopausal. Oo. Pag menopausal na, di ba dapat kasi wala ka ng regla. Pero kaya pag nag-spotting yan, or may bleeding ka, ano na yun siya? Something is happening inside, inside. sa loob. Ayan, so dapat wala na. Tapos yung irregular, nawawala ka sa date. Tama, ganun ba, Doc? Opo. Na sumusobra ka, like, yung normal mo is 5 days lang, umaabot ka ng 2 weeks. Tapos, nag-stop siya. And then, after 2 weeks, bumalik na naman ulit. Parang hindi yung irregular mo na menstruation talaga. Tapos abnormal discharge, no, mga kababae, obserbahan natin, no, sa mga babae madali namang makita ito. Na nagbabago talaga yung consistency niya. Oo. Pero pag may maamoy ka na, Ma'am Lay, na this is hindi normal. siya, yung sobrang baho, yun yung ating babantayan Something talaga. is wrong talaga na nangyayari. Oo. And sa babae, ito nakikita naman natin mga ka-births na mga kabeshis, no. And pain, no, pain sexual contact nga. Importante na maalaman natin, magsabi kayo sa mga partner natin, kailangan na magpa-check up. Yung lower back pain, yung masakit sa puson. And hindi po. Hindi naman. Oo. Okay. Hindi naman. Yun yung nararanasan ko pag meron ako. Mama Report, ilang taong ka na? 42. 42. Ako kasi 47. No? Si Doc Carla, bata pa to no? Ayan. So, may mga nararanasan ka ba mga ganito? Wala naman. Ayan. Saan dyan si Doc Carla? Thank God. Ako, masakit sa puson. Ayan. So, iniisa-isa na natin. Kaya hindi kayo mga kababayan na habang nakikinig kayo, nag-iisip na kayo. Naku, nakakapraning siya talaga minsan, Ma'am Lay. Kasi, alam mong nasa loob ako while discussing this. Syempre, babae ka. And then, check always your body. Yes. Especially, yun nga, kasi internal organ siya. Hindi mo siya nakikita talaga. Totoo yun. Ako kasi, Doc, parang, yun, yung laging masakit yung puson. Siguro that's, alam yung dysmenorrhea, yung mga ganan. Ayun, yung mga nararanasan natin. Pero mga kababayan, dapat alam nyo yung katawan nyo, kilala nyo yung sarili nyo. Kasi 10 to 15 years, baka hindi natin alam, meron pala tayo nito. Doc, ano ba? Ang tawag dito, mamaya pala, no, sa screening pag-usapan natin ito. No? Pero last na tanong ko, bago tayo mag-commercial break, mga sexually active lang ba yung pwedeng magkaroon ng cervical cancer?
they are more at risk talaga, ma'am. At risk. Kasi yun po yung ating Mm-mm. mode as to familial, very small percentage lang talaga. Mm-mm. Pero more of the sexual contact, the skin-to-skin contact talaga ang ating mode of transmission. Skin to skin contact Yes din. po. Through Pagdapi ng skin ng infected sa skin ng hindi infected. pwedeng Yun- makuha Oo. rin. Kaya yung sabi ko, hindi counted yung body fluids, hindi yun. Oo. Skin to skin contact. Skin to Kaya skin. for sexually active, ito siya na type of cancer. Merong mga non-sexually active na na-infect din daw. So far, wala po tayong data on Sa bagay that. kasi Oo. pag may sexual activity, may skin to skin Oo, contact. doon talaga kasi. yun siya papasok. Oo, doon talaga sa skin to skin Mm-mm. contact. Kaya ang dami ko natutunan mga kababayan. So hopefully marami yung mga nakikinig din sa atin, no? Sa pagbabalik po, commercial break muna tayo. Pag-usapan naman natin yung screening. Yes. Ano yung may screening ba nito? Paano to ginagawa? Saan makukuha? At may bayad ba o libre ba ang screening process natin? Sa pagbabalik po yun ng talakayan para sa ating kalusugan. Han, tara na! Biyahe na tayo! Baka mahuli tayo sa lakad. Sandali lang, Han. Bago tayo bumiyahe, i-check muna natin ang blow bagets. Blowbag ano? Blow bagets. Battery, lights, oil, water, brake, air, gas, engine, tire, at self. Importante yan para safe ang biyahe natin. Ay, oo nga pala. Salamat, Han. Buti na alala mo. Safety muna bago pihit ng susi para iwas disgrasya sa kalsada. Isang paalala mula sa DOH CHD Structure Joint Region. Nurse, pwede ko ba na ma-admit akong bata? O lagit kami kwarta? Hindi ka mo magkapalakanay. Sa DOH Hospital, may ara kita zero balance billing. Ini nga programa para sa mga pasyente sa ward. Wala ka mabayran sa hospital bill. Salamat, Gid. Ako gid ni nga bulig sa amon. Ang zero balance billing ginapatuman sa DOH retained hospitals pareho sa Soxurgen General Hospital, Cotabato Sanitarium kag Cotabato Regional and Medical Center. Ini nga pahinumdum halin sa DOH CHD Soxurgen Region. Talakayan para sa ating kalusugan. Alamin ang mga impormasyon, alamin ang mga kaalaman, mga isyo at panuntunan para sa pangangalaga ng kalusugan tungo sa ikauunlad ng pamayanan. Talakayan para sa ating kalusugan. Mapapakinggan tuwing una at pangatlong Lunes ng bawat buwan. Alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa DXOM, Radyo Bida 963. Talakayan para sa ating kalusugan. Hatid sa inyo ng DOH, Center for Health Development, Soxurgen Region, sa pangunguna ni Director Aristides Concepcion Tan. Alright, again, magandang umaga po sa ating lahat. Kayo po ay nakikinig sa talakayan para sa ating kalusugan. Ating po pinag-uusapan ngayon ang cervical cancer awareness and hypertension awareness. Kasama po ulit sa ating panauhin, Dr. Joanna Carla Esterninos, our Medical Officer 3 ng DOHCHD Soxurgen, and Nurse 5 po natin, Ma'am Marifort Rafael. Ayan, kanina, no, sabi ni Doc Joanna Carla, nag-complete names, ang haba ng name ni Doc. Ang cervical cancer daw ay pagkakaroon ng abnormal cells mo sa ating cervix, no, o yung kwelyo ng matris. Kung saan po naapektuhan po ito, dulot po ito ng HPV o Human Papilloma Virus na nakukuha po natin sa pakikipagtalik sa pamamagitan ng skin-to-skin contact. Napaka-importante po na malaman natin, no, kung ano-ano yung mga sintomas, pero 10 to 15 years pa bago tayo natin malaman. So, silent killer nga talaga ang cervical cancer. Pero sabi nga ni Doc, most preventable. Yes. Most treatable. Bakit ba siya most preventable? Ayan, ipapasok natin mamaya yung prevention nito. No, pero bago po yung prevention, meron po tayong nakahang na question kanina. Doc, ano po yung mga screening test nito? Saan makukuha? Libre po ba ito? Alright. So, for cervical cancer,
medyo costly lang nga Yun lang yan siya, no? ma'am. Itong Costly pap lang. smear VIA, Doc, saan pwedeng itong Si Pap i-avail? Si Pap Smear, it's readily available sa mga OB na Opo. mga kilala natin. Even sa hospital meron din po. For VIA, currently ang linya po ng Cancer Control Program is to train, prioritize po yung mga nasa health center po natin sa mga RHU para po makakandak sila ng VIA. Yung VIA, libre na po yan siya. Oh. Oo, libre na yung VIA, ma'am. Yung pap smear, syempre, you have to pay for the PF ng OB and then PF po ng pathologist na magbabasa ng slides. Oo. Pero it's good to know may libreng screening Yes test, po. no? Yun po yung training din na kinokonduct Yes, natin, no? yes Very po. good. So, mga kababayan, mag-avail po nitong VIA, no? Screening test natin para po ma-prevent natin, no? Malaman natin kung meron ba o wala tayo para ma-treat po tayo. Tulad ng dalawang na Yes. nakuha natin positive. Opo. May ano lang yun, Ma'am Lay, parang, syempre, invited from the community. Yes, Ma'am, oo. may ganito tayo na VIA kayo. Yun po yung the program, the core of the program ngayon is screen, treat, approach. Pag na-screen positive po kayo, automatic iti-treat po kayo kasi para hindi mo na hintayin na ilang years bago siya mag-progress. Yes. Kasi iti-treat mo na siya Oo. at that time. No? Oo. So, yun po yung natin. The machine, it's a thermal ablation machine. Very portable, pero hindi pa ganun kadami ang available natin sa region. So, yun pa yung ginagawa ng paraan paano maka-access lahat sa treatment natin for cervical cancer. Yeah, well, that's good news, no? Yes. Developing, no? Importante mga kababayan, ha? So, avail natin, VIA, pap smear, and hopefully, no, yung HPV, DNA DNA. test natin. Doc, when it comes to preventions, kasi itong mga screening na ito, prevention Yes to po. na ma-detect mo agad. Pero meron tayong isa pang prevention that we would like to talk about. We would like to talk about may vaccine po ba, no? Yes. Ito. Kaya ngayon, Yes. ma'am, it's the Go most on. preventable. Oo. So, primary prevention po natin is vaccination. Ayun. Vaccine. Secondary prevention, yun yung screening natin. oo. So, for primary prevention, this is for our school-age girls, Yun. 9 to 14 years old. Dito po sa atin, pinapartner po natin yan sa ating school-based immunization. Mga grade 4 pupils po natin, ang target natin dyan na binabakunahan po ng atin ng HPV vaccine. Bakit? Bakit Yes. sa mga bata? Ay, ilang taon ito mga 9? Yes, Yes, 9 to 9-year-old, 14. Yes po. 9 to 14 yung 9 to binabakunahan. 14 po. We give it to them kasi nga 'di ba sabi natin cervical cancer nakakahawa through sexual contact, Yes. through skin to skin contact. So we give it to them as We have this screening, we have this vaccine, pero yung prevention natin, kasi galing to sa sexual transmission. balik pa rin po tayo sa pinaka-basic natin na practice safe sex po. Yun po talaga yung gusto kong ipaano because yun nga this is a sexually transmitted na kind of cancer. So
practice safe sex, kilalanin ng maayos ang ating mga partners, no, before po tayo mag-engage to sexual contact. HPV, madami po siyang strains. No? Yun yung sabi ko, kaya meron sa lalaki. Actually, dahil virus siya, pwede siyang mawala kasi virus, 'di ba? But certain strain of HPV, specifically HPV 16 at HPV 18, yun po sila yung dalawang cancer causing na strain ng HPV. I Yes see, po. oo. Kasi yung iba, hindi naman lahat na-infect Yes, na opo. mag-develop ng cervical Yung mga cancer. warts, ma'am, that is HPV. That's human papilloma virus. Mga warts natin. Mga warts sa mga genitals. Yeah, yung mga ganun, HPV oo. yan. Pero Yun. hindi kasi siya 16 at 18. Hindi siya yung type ng makakos ng cancer. No? Yeah. So, nako, ingat mga kababayan. So, practice safe sex, be faithful. Be faithful. Kasi, Be diba, loyal. Be loyal. Diba yung isa sa mga risk doc, yung multiple sexual partners, po. no? O, sa mga kababayan, parang HIV din lang na pag-iingat, no? Yes, Kasi sexually transmitted disease nga ito. Now, Doc, Carla, dumako muna tayo para sa huling mensahe mo for the cervical cancer. Pero dumako naman tayo mga kababayan ngayon sa marami-rami ito. Mas marami kaysa sa cervical cancer, no? Ang napakakulit, napakatinding hypertension. No? Of course, we have Ma'am Marie Fort Rafael, our nurse 5 of the Soc Surgery Region. Pagdating naman po sa hypertension, update po tayo, Ma'am Marie Fort, no? When you say hypertension, ngayon ba, kasi halos kabisado ng mga kababayan natin yung hypertension. Marami sa inyo, I'm sure, nagme-maintenance na katulad ko. Nako, last Alam year. na. Relate. It was the Carla who really diagnosed me with hypertension. Yes po, may maintenance na ang inyong lingkod. Ayan, no. Mama Report, ngayon po ba sa datos natin, pabata yung mga nagkaka-hypertension o yung mga katulad ko lang na tigulang? Sige, Ma'am Leia, no? So, based no sa ating mortality and morbidity sa Region 12 when it comes to the leading causes of death, actually, Ma'am Leia, it's all ages. All ages. Opo. So, still, same pa rin, number 2, ang hypertension as the leading cause of death. Pero yung maganda lang na side, bumaba na po siya from 0.35 na rate per 1,000 population, naging 0.32. So parang this shows that our health system talagang nakaka-early screen, nakaka-manage, naka-detect and manage na about sa hypertension. So with the top leading cause of morbidity, top 3 pa rin po siya compared last year. No? So same din, bumaba din po ang kanyang rate. Although common siya kasi sa ating non-modifiable risk factor, talaga yung mga elderly persons natin mas prone to developing hypertension. Pero sa current po natin talagang lifestyle ngayon, pabata na rin po yung nagkakaroon ng hypertension. Nakakarinig tayo 20s, 30s, mga young professionals, yuppies, no, na tinatawag natin, na diagnose na ng hypertension, even nagkaka-stroke, heart attack. So, given yun, lifestyle natin with all the technology, comfort ng ating lifestyle nowadays, talagang we believe na pabata na po talaga yung ating sakit na hypertension. Kaya ang message ko po to everyone, lalong-lalo na sa mga kabataan, huwag po tayong maging kampante. Yes. Kasi healthy ako, 20 years old at the prime of my age, 25, nag-work. So parang we take for granted yung ating katawan and indulge to lahat ng mga unhealthy lifestyle. So parang baka akalain natin it's okay, pero hindi po talaga, no? Kasi most of the time our hypertension nagiging lifestyle disease po talaga. Ito Lifestyle disease. Yes. Ma'am, Doc, ma'am, ako kasi last year diagnosed ako. And hindi ako mataba. I mean, hindi ako obese, Yes. no? Pero lagi ako nagpupuyat. You're so slim and sexy. Kaya maliit ako Pero mga kababayan, only weight, I'm 47. Ganon din lang ang weight ko, 45 to 47. Hindi ko, mahirap ako ma-reach ang 48. Pero yun nga, parang yung tulog ko. Yan, lagi akong puyat.
lifestyle, no? Yung mga Yes. ganyan. Kaya, mataas, no? Mataas yung BP ko. Usually, ma'am, ano po yung normal na BP? Normally, dapat based sa ating PhilPen protocol, the Opo. Philippine Package of Essential Intervention for Non-Communicable Disease, no, sa ating updated protocol, dapat mababa po tayo sa 140/90. Kasi if equal to or more than 140/90, talagang dadiagnose na po ito na hypertension and kailangan na natin ng gamot. So, yung mga 120, 130 yan, it needs close monitoring and mga further workup. Kaya po, sa ating pong campaign, no, sa ating hypertension na program, we need to know our numbers. No, magpa-check po tayo kahit wala tayong nararamdaman, at least once a year. If diagnose na po tayo, we need to monitor every month, no, kung nako-control po ba yung ating blood pressure, no. So kadalasan like sa cervical cancer, takot, yan, no, parang may mga denial. So we really need to submit ang ating self po, even we are well, wala tayong nararamdaman. Yes. Kasi at some point, generally ang ating pong hypertension, sabi nga, silent killer, no, pareho ng cervical cancer, kasi kadalasan po wala pong sintomas. Ayun. We thought na okay tayo, pero bigla na lang na-feel na natin yung mga symptoms like masakit ang ulo, may mga palpitations, kasi ito po may mga complications na. So yun yung time na kadalasan medyo mataas na yung stage ng ating hypertension, kaya nakakaramdam na tayo ng mga sintomas. Ano ulit yung mga simptomas, ma'am? Pwede po yung mga palpitations, masakit ang ulo, yan, medyo nanlalabo Sakit na sa ang bato. yan dito, ang mata, no? So, yun po yung mga common na mga makikita natin, no? Especially sa mga late stage na talaga ng Huwag nang hypertension. hintayin. Yes. Kaya huwag nang hintayin talaga yung mga late symptoms, no? Maganda yung nagpapa-check up ka lagi. Man, nabanggit mo kanina yung mga komplikasyon. Hindi din tayo magko-commercial break, mga kababayan, kasi we're running out of time, 11:50 na. Sayang naman yung mga impormasyon na pwedeng share ni Ma'am Rafael. Ma'am, nabanggit mo kanina yung mga komplikasyon kapag hindi, no, na-diagnose ang hypertension, pinabayaan mo lang yung sarili mo, nakakaramdam ka nito. Ano-ano yung mga komplikasyon na pwede mangyari sa isang tao na mga hypertension at walang maintenance? Yes, no, so marami na sa mga complications natin, lalong-lalo na sa mga uncontrolled na mga hypertensive. So first, pwede yung sa heart natin, no? So kasi blood pressure siya, so Alright. puwersa siya ng dugo, no, within our arteries, no, mga ugat, no, sa ating heart. So once masyadong malakas, pwedeng ma-damage yung arteries natin. So it can cause heart attack. Yan, no? And kung sa brain naman, ito naman yung tinatawag natin na stroke. So pwede din affected yung blood flow with that increase ng pressure, no, sa ating mga ugat, sa ating mga utak. Pwede din po sa kidney, no? Kaya nagkakaroon tayo ng chronic kidney disease, no? So Major organs? yes, medyo mataas, more than 3 months na may mga damage na sa ating mga kidney functions, so leading to CKD, no? So pwede din ma-affected yung pag-filter ng dugo, no, ang function ng ating kidney. And isa din po yung blindness sa mata. So, pag masyadong mataas din ang presyon sa ating ugat na sa ating mga mata, pwede itong mag-burst and can cause to blindness. So, generally, ito yung mga common na mga complications sa mga blood pressure na uncontrolled. Naku, nakakatakot mga kababayan. Munang hintayin, no, na ma-stroke, magkaroon ng sakit sa puso, no, maapektuhan ng kidney at mabulag, no. So, pakonsulta na. Kasi pag napakonsulta, may bibigyan ka ng maintenance, no. Opo, payo po natin sa mga nagtitik na mga maintenance. Ayan. Kasi baka mamaya, okay naman na ako. Yung mga ganun, di ba? Ayan na. Yes, no, kasi nandiyan kailangan tanggapin ang reality. Yes. So, kasi nga tinatawag natin maintenance. No? So, ang hypertension po or alta presyon, it's a chronic disease. Chronic, so, pang-matagalan. yes. So, it requires also maintenance na medication. So, maintenance talagang tuloy-tuloy po. No? So, yung pag nakaka-feel na tayo na, ay, okay na ang blood pressure ko, controlled na ako, nasa 100, 110, mag-stop na ako. Hindi po. Yung cause po, bakit nako-control yung blood pressure is yung Dahil ating mga doon, gamot. oo. So, once we stop it, pwede tayo mag-abrupt na mag-increase yung ating blood pressure, causing yung mga na-mention natin na mga complications. So, it is very important
to Tuloy-tuloy take lang. our medication as prescribed and daily po ito. Yun, no? magpapalya. Kasi Yes. i-maintain, Yes. ganun nga. And, running out of time, pero Mama for prevention po. Para sa mga wala pang hypertension, para ma-maintain. Ano po ang gagawin? Generally, healthy lifestyle po Mm-mm. talaga. So, mag-iwas sa mga maaalat, matataba, no, matatamis na mga pagkain. Mm-mm. Be physically active. no? Ayan. So, importante po at least 30 minutes in a day or pwede most of the days, most of our days, no? At least 1 hour nga, makaya natin maging physically active. Oo. And then, pag-iwas po sa ating mga bisyo, no? Huwag Ayan. pong manigarilyo, mag-vape, no? Or even ang mag-inom ng mga alcoholic drinks, no? So, and most importantly, sa panahon natin ngayon, we need to manage our stress level. Yes. Oo, Ito po tama. talaga yung sa ating workplace or even siguro sa Stress. family. So, Yes. yung stress po, isa din po sa Stress dulot po ng mataas na blood pressure. So, we need to manage our stress, no? So, generally, yun po yung mga Correct. preventive measures. It goes back, no? Na sa kayang-kaya ating natin lifestyle. gawin. Oo. Goes back to you. Alam niyo, totoo si mga babayan, ito pong pag-manage ng prevention of hypertension, walang gastos to eh. Yes. Kasi tignan mo, maging active ka lang, no? I mean, mag-exercise ka, yung lifestyle, baguhin mo, wag ka magbisyo, mas magastos ka kapag nagbibisyo ka eh. So, it goes back, no, to basic talaga na healthy lifestyle talaga natin. Kasi mga kababayan, ikaw ba hanggang ngayon, sinisisi mo pa rin yung ninuno mo kasi minana mo yan? Hindi na po yan kasi hindi ka pinanganak na may hypertension. Tandaan mo yan. po automatic. Hindi automatic na may hypertension ka, hindi porket nasa lahi mo, no? Minsan kahit wala ka sa lahi, no? Kapag ganito yung lifestyle mo po, pwedeng magkaroon tayo tulad ko. Ayan. Pero sige, nag-active na po tayo mga kababayan, no? And pag sa pagkain, very strict naman tayo dyan, no? Ma'am Lay, may add sana Yes po, ako. Docky. Go So, ahead. aside po dun sa pag-inom ng gamot, yung maintenance natin, partner po always is to have lifestyle modification. Kahit po kasi may gamot tayong iniinom, pero consistent pa rin po tayo na kumakain ng maalat, na matataba, mga mantikaing pagkain. Parang hindi siya Walang holistic. kwenta. Yeah, Oo. hindi holistic ang approach natin. So, partner po with your maintenance, lifestyle modification. Low salt, low fat, and low sugar diet with exercise. Ayan. Yun po. Oo. So, galaw-galaw para hindi pumanaw sa ating Correct. nila, diba? At tandaan, yung mga M yan yung mga matatamis, mga alat, matataba. Yan yung mga pinagbabawal talaga na konting-konti lang sa ating food pyramid, ika nga. No? So, it's 11:56. We have 4 minutes. Napakarami. Hitik na hitik kasi dalawang topic Kaya talaga nga, ito. parang ang bitin na naman palagi ng ating topic, Ma'am Oo, Lay. but we're so happy kasi eto pong guest natin today. Ang hirap po nilang hagilapin. No? Ratsyada po sila from Visayas, from Zone 2, Mindanao po. So, napaka-swerte natin that we have them today. And Doc, last message po para sa Doc Carla, para po sa cervical awareness and sa hypertension ng po kay Ma'am Marie po. Alright, mga kababaihan, laging tandaan, mahalaga ka. Okay? It's a gift to yourself always na maging self-aware sa katawan mo. I-prioritize mo naman ang sarili mo. Submit yourself for cervical cancer screening. Yehey! Magpa-CA, cervical cancer Cancer screening screening. na tayo. Okay? Ma'am Marie po? Yes, no? So, to everyone, no, sa lahat po, know your numbers. Opo, so, wag pong matakot, magpa-check ng ating blood pressure. And of course, it's a commitment, personal commitment po yung mag-submit tayo sa healthy lifestyle. No? For a start, medyo mahirap, but if we started to develop that kind of lifestyle na malayo no sa sakit, kayang-kaya no towards healthy you, no healthy future for you, and mas maging productive pa po tayo, no? So allow po natin yung ating mga selves no na mag-access sa ating mga primary care facilities, no, barangay health station, rural health center, magpa-check po tayo ng ating blood pressure, no, and we also promoting po yung ating yakap na package, no, nandiyan din po yung ating consultation and of course yung assessment po ng ating mga sarili, and coupled din po dyan, meron tayong mga maintenance na available together with our PhilHealth gamot, no, for those na talagang nangangailangan ng maintenance medication. All we have to do, no, call for action natin. Let's submit ourselves to
to our primary care workers, no, para po malaman ang status po ng ating especially ng ating pong blood pressure. Correct. Ang pagaganda mensahe mo, no, galing sa ating experts, no. Again, we have in the house, maraming salamat po, Ma'am Juana Carla Estorninas and Ma'am Marifort Rafael po, ang ating Medical 3 and Nurse 5 po ng DOH-CHD SOC Sergeant. Mga kababayan, hindi po kayo nag-iisa. Nandyan po ang DOH, nandyan po ang RHU, nandyan po ang ating mga primary healthcare providers, andyan ang yakap ng PhilHealth, andyan ang mga DOH retained hospitals or public hospitals. May mga libreng screening, may mga libreng gamot po, pero wag niyo nang hantayin itong mga libreng to kasi libre po ang maging healthy, Yes. no, with a healthy, no, with lifestyle modification, tawag nga, sabi nga po ni Doc Carla. Tandaan natin mga kababayan na stay healthy, yun po ang labanan ngayon, no, kung sino ang mas healthy. At dahil 11:59 na po, magpapaalam na rin po tayo. Diyan po nagtatapos ang talakayan para sa ating kalusugan sa pamumuno po ng ating butihing Director, Regional Director Aristides Concepcion Tan. Ako po muli si Lea Dominguez Reformado ng Communication Management Unit, Serbisyong Urgent, Serbisyong SOC Sergeant. Again, maraming salamat po sa ating guest, Dr. Juana Carla Estorninas and Ma'am Marifort R. Rafael. Maraming salamat po. Thank you. Baka may gusto kayong batiin, Doc? Hello, family and friends. Ayan. Maraming salamat mga kababayan. Dito po tayo nagtatapos. Stay healthy mga kababayan. Hanggang sa susunod po na episode ng Talakayan para sa ating kalusugan. Stay healthy. Bye-bye! Talakayan para sa ating kalusugan. Alamin ang mga impormasyon, alamin ang mga kaalaman, mga